Habang pauwi masayang namang kumakanta si Chen Fan na nakasakay sa kabayo. Sa isipan ng kabayo bakit parang bumibigat siya shit gusto ko nang umuwi. Napatingin si Chen Fan sa kanyang bahay at napasabi na kung may bisita ba siya. Nabahala naman si Ye Jinghong kay Ching Pot Ian na dumura ng dugo kaya tinanong niya ito na kung anong nangyari. Tumugon si Ching Pot Ian sa tingin ko, sira ang mga bituka ko. Sumigaw si Ye Qingwo nang makita si Chen Fan at sinabi narito na si Senior Chen. Nalabis naman na ikinabahala ni Ye Jinghong sa kanyang isipan dapat hindi nasisiyahan ang master sa atin sa pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Kumaway si Ye Qingwo na tinatawag si Chen Fan. Nagulat naman dito si Qin Yin dahil nakilala niya si Chen Fan at hindi siya makapaniwala na ang tinatawag ni Ye Qingwo na Senior ay ang lalaking ito. Nang makalapit si Chen Fan sa kanila, tinanong niya kung bakit sila pumunta roon. Ikinahiya naman ito ni Ye Jinghong at sumagot Senior Chen, naparito kami para hanapin ka. Subalit nagulat na lamang si Qin Yin nang tingnan siya ni Chen Fan dahil nakilala rin siya ni Chen Fan. Dahilan para manginig si Qin Yin at napasabing na hello Senior. Binati rin naman siya ni Chen Fan. Dito ay ipinakilala ni Ye Qingwo si Chen Fan na dapat niya raw na malaman na iniligtas ako ni Senior Chen at labis akong nagpapasalamat sa kanya. At gayon din si Ching Pot Ian na napapakamot na lamang sa kanyang ulo. Bumabas si Chen Fan at napasabi bakit mukhang hindi maganda ang mukha ng matandang ito kasabay ng kanyang pagtanong na kung may sakit ba raw ito. Sa isipan ni Ching Pot Ian tinawag ako ng master na matanda nang iinsulto ba siya paano ako sisigot. Kinakabahan ako. Nagsalita si Ye Jinghong at kanyang sinabi Senior, maaari mo siyang tawaging Ching. Pagod lang siya sa pag-akyat ng burol, pagkatapos magpahinga ay magiging maayos na siya. Sumagot si Chen Fan na kung ganoon ay pumasok muna sila upang makapagtsaa ang mga ito. Habang papasok ay sa isip ni Chen Fan mukhang malakas din si Ching Pot Ian para maging cultivator ang kanyang anak. Napasabi rin naman itong kabayo sasamantalahin ko ang tandang mortal na iyon na hindi nagbibigay pansin sa kanyang at ito na ang kanyang pagkakataon na umalis. Subalit bago pa man mangyari ang kanyang plano pinaluputan na siya ng Dragon Vine at sinabihan siya na kung tatakbo daw ito bibitayin niya ito hanggang sa mamatay ito. Nakilala niya naman ang Dragon Vine ngunit ang kanya pang ikinababahala ay ang baliw na Ancient Demonic Ant na gusto siyang kainin. Ibinuko ng Ancient Demonic Ant ang kanyang napakalaking bunganga dahilan na magsisigaw sa takot ang kabayo dahil mukhang hindi talaga nagbibiro ang Ancient Demonic Ant na kainin siya. Hinayla naman kaagad siya ng Dragon Vine at pinasok sa loob, na naging sanhi upang mawala ng malay ang kabayo na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Sa loob nito napapaisip si Ching Pot Ian habang nakatingin kay Ye Jinghong nagbuhos lang ng tsaa ang master. At ang dalawang iyon ay nababaliw na rito hindi ito paggalang sa master. Sinabihan naman siya ni Qin Yin na uminom na rin ito. Ininom ito ni Ching Pot Ian ngunit nagulat na lamang siya na napasabi gumaling na ang aking mga sugat. Ito ba ang paraan ng master ng pagpapatawad sa akin? Sa isip ni Qin Yin na napapatingin kay Chen Fan isang isipan na saktan at isang isipan na protektahan, nakakatakot ang mga pamamaraan ng master. Natatakot akong siya ang pinakamalakas na taong nakita ko sa aking buong buhay. Biglang naman napatayo si Chen Fan at kanyang sinabi na umupo muna ang mga ito sandali, maghahanda ako ng ating hapunan, kapag tapos na kayong kumain, maaari na kayong umuwi. Dahilan na maglaway kaagad ang mag-ama dahil ang kanilang naiisip ay ang Black Hawk na ibinigay sa kanila ni Chen Fan. Kaagad naman na sinagot ito ni Ching Pot Ian hindi na kailangan. Ang pagbisita pa nga lang ay nagiging bastos na, paano pa kami patuloy na mang-aabala kay Senior Chen. Dugtong pa ni Qin Yin ayos lang Senior ginawan mo na kami ng tsaa sapat na iyon. Natawa si Chen Fan at kasabay na tinanong si Ye Jinghong na kung ayos lang daw ba ang mga ito. Sa isipan ni Ye Jinghong ay pinagmumura niya si Ching Pot Ian dahil tinanggihan daw talaga nito ang pakainin sila ni Senior Chen. At kanya na lamang sinabi Senior Chen tama si Ching Pot Ian gumagabi na kaya sa susunod na lang. Dugtong pa ni Ye Qingwo sa pagkakataong ito hindi na namin aabalahin ang senior. Ngunit sa kanyang isipan gusto kong manatili. Pakiusap payagan mo kaming manatili papayag ako sa anuman. Tumalikod si Chen Fan at sinabi sige, kung gayon sa susunod na pagkakataon hihilingin ko sa inyong lahat na manatili para sa hapunan.
Nalabis naman na ikinalungkot ng dalawa dahil hindi daw nila malalaman kung kailan magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Habang masaya naman sina Ching at Ian, gusto ng master na bumalik kami sa susunod na pagkakataon, dapat din akong maging makatwiran sa hinaharap. Sa isip ni Chen Fan, noong nakaraang araw binigyan ako ni Ye Jinghong ng Jade Butterfly, dapat ko ring suklian ang pabor na iyon. Sinabihan niya rin si Ye Jinghong maaari muna daw itong maghintay ng kaunti. Gusto kitang regaluhan ng isang bagay. Nang makabalik si Chen Fan ay may dala call at kanyang sinabi ito ay isang asarol na gawa ko sa kamay, kung gusto mo itong gamitin, maaari ko itong ibigay sa iyo. Sa isip ni Ye Jinghong, ang asarol na ito ay tiyak na humihigit sa isang immortal grade na sandata. Tumugon si Ye Jinghong, Senior Chen, maaari ko ba itong kunin? Nang makita rin ito ni Ching at Ian ay namamangha siya na napaisip na kung paano daw ito nagkaroon ng ganitong swerte. At ganoon din si Qin Yin ay hindi rin makapaniwala sa natanggap ni Ye Jinghong. Ibinigay na ito ni Chen Fan habang naiiyak naman itong tinatanggap ni Ye Jinghong at napasabi, maraming salamat, Senior Chen. Gustong-gusto ko ang asarol na ito. Napaisip si Chen Fan na kung ang asarol na tulad nito ay kayang magpasaya sa kanya, kung gayon sa tingin ko'y magreregalo pa ako sa kanya sa hinaharap. Matapos ang mga sandaling iyon ay umalis na ang mga ito. Sa kanilang paglalakad hindi naman maiwasan ni Ching at Ian na mahumaling sa palakol na napasabi, Brother Ye, nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo akong mahawakan ang asarol ng master. Isang hawak lang ipinapangako ko na hindi ko ito ninakawin. Hindi naman siya pinayagan ni Ye Jinghong, sa galit niya ay kanya itong sinabihan na nakakatawa ka para subukang nakawin ang aking asarol. Ngunit tinanggihan mo rin ang imbitasyon ng master para sa hapunan. Dugtong pa ni Ye Jingwo, tama, pagkatapos naming kumain ng pagkain makakalusot na sana kami sa susunod na yugto. Tumugon si Ching at Ian, masyadong mapagbigay ang master. Paano ako hindi tatanggap? Habang napasabi naman si Qin Yin, kaya totoo nga, isang tas ang tsaa na naglilinis sa kaluluwa, isang painting na nakakabutas ng 3 realms, at isang stick ng karne na kayang baguhin ang kapalaran ng isang martial artist. Sa kanyang isipan, ganito ba ang pakikitungo ng master kay Ye Jingwo? Mayroon ba pa siyang pagkakataon? Dahilan na mapatanong siya kay Ye Jingwo na kung alam ba raw nito na kung may asawa na si Senior. Na ikinagulat naman niya. Dumating na rin sila Ye Jinghong sa Cloud Sword Sect. Lumapag na rin sila sa arena, ngunit hindi naman kaaya-aya ang kanilang nadadnan dahil ang ibang elder at disciple ay nakaluhod na dahil inatake ito ng mga taga 100 Beast Sect. Sa pangunguna ni Qin Hao ay sinabihan niya si Ye Jinghong na sa wakas ay bumalik na ito. Nalabis ikinagalit ni Ye Jinghong nang makita ang kanyang mga tauhan. Sa galit niya ay bigla na lamang itong sumugod na ikinabahala ni Ye Jingwo. Na ikinatuwa naman ni Qin Hao dahil isa daw itong mangmang. At lumabas ang napakalaking ibon sa kanyang likod dahilan na mapahinto si Ye Jinghong. Umatake ito na labis namang nilang ikinabahala. Sinabihan sila ni Qin Hao na lumuhod at sumuko sa kanya. Nang makita si Ye Jinghong ay lumubog ito sa napakalaking butas na gawa sa atake ng ibon ni Qin Hao at dito ay inilabas niya na ang kanyang toothpick. Ibinato niya ito sa ibon, ngunit niyabangan naman siya ni Qin Hao at sinabihan siya na isang baliw, isang toothpick, tingin ba daw nito ay makakapatay ito. Subalit nagulat na lamang siya nang maglabas ito ng napakalakas na aura at kanyang napagtanto na isa pala itong top-grade weapon. Nang tumama ang atake ni Ye Jinghong ay nabutas nga ang dibdib ng ibon dahilan na mapasabi si Qin Hao na imposible daw ito. Ngunit hindi pa nagtatapos ang atake ni Ye Jinghong gayong bumalik pa ito kay Qin Hao at tumagos sa kanyang dibdib. Kasabay ng kanyang pagkahulog, nagyabang naman kaagad si Ye Jinghong kay Ching at Ian. Napahinto sa pagsasalita si Ye Jinghong nang may magsabi sa kanyang likod ang sekta ng Cloud Sword ay may taglay na kayamanan ni Daoist Wuyan, na isang mahalagang yaman at pinaniniwala ang may malaking kapangyarihan. Dahilan na mabahala ang tatlo, tanong ni Ye Jingwo na kung sino ito. Ngunit kaagad naman na napagtanto ni Ching at Ian na ang lakas nito ay nasa Martial Soul Pick. Nang lumitaw ay si Sir Envoy pala ito at pinapili sila na sumuko o mamatay. Hindi nagpatinag si Ye Jinghong at kaagad itong umatake sa pamamagitan ng pagbato ng toothpick. Inilabas rin ni Sir Envoy ang kanyang top-grade weapon at walang kahirap-hirap lang niyang winasak ang atake ni Ye Jinghong at sinabihan pa siyang tanga. Upang mapahinto sa gulat si Ye Jinghong na hindi makapaniwala.
Dahilan na inilabas niya na rin ang isa pang ibinigay ni Chen Fan sa kanya ang Immortal Grade Weapon. Ngunit nagtataka na lamang siya dahil sa lakas ng Immortal Grade Weapon ay hindi niya ito kinaya. Sa lakas nito ay sinabihan niya sina Ching Pot Ian na kulang pa ang kanyang espiritual na enerhiya kaya tulungan daw siya ng mga ito. Sinunod ito ng tatlo habang sa kanilang itaas ay isang napakalakas na atake ang pinakawalan ni Sir Envoy. Nang papalapit ang atake ni Sir Envoy ay kaagad nila itong panangdepensa dahilan na mag-crack ang atake ni Sir Envoy. Hanggang sa maglaho ito na hindi naman inaasahan ni Sir Envoy at kanyang napagtanto na kung ano talaga ang hawak ni Ye Jinghong na napasabi dahil isa daw itong Immortal Grade Weapon. Sama-sama nilang itinaas ito at itinutok kay Sir Envoy at Posiga na sinabi ni Ye Jinghong na mamatay na daw ito. Dahilan na mabahala si Sir Envoy nang makita niya ang napakalaking enerhiya na papalapit sa kanya. Upang mapasigaw na lamang siya nang tumama sa kanyang ang atake na pinagsama-sama nila Ye Jinghong, hanggang sa mabura ang katawan ni Sir Envoy at bumagsak rin ang katawan ng apat. Napasabi naman si Ye Jinghong dahil ito daw ay napakapanganib. Napasabi rin si Ye Qingwu buti na lang at mayroon silang kayamanan ng master. At bumagsak ang palakol sa harap nila. Bulalas ni Ye Jinghong na niyayakap ito dahil plano na pala ito ng master para sa kanila. Dahilan na matigilan na lamang ang tatlo sa kanyang pinaggagawa. Habang nakatingala sa taas ay nasabi ni Ye Jinghong ang toothpick at arararo na ibinigay ng master ay talagang nakatulong sa atin upang malutas ang krisis na ito. Tiyak na may malalim na ibig sabihin. Na naitanong naman din ni Ching Pot Ian na kung anong malalim na ibig sabihin. Isinigaw ni Ye Jinghong at kanyang sinabi ipinahahayag sa akin ng master na gamitin ang arararo at magpalago sa ilalim ng langit. At magpalago ng lahat ng nilalang. Dagdag niya pa ang master ay gumagamit ng langit at lupa bilang isang chessboard, at lahat ng nilalang ay mga piedra. Nasa isang dambuhalang laro tayo ng chess. At napakaswerte ko na maging piedra ng master. Dahil dito ay napasigaw rin sina Ye Qingwu at Qin Yin kaya rin nila na maging piedra ng master. Napahawak naman si Ching Pot Ian sa hita ni Ye Jinghong at sinabihan niya ito na kung akala niyo madali lang maging piedra ng master. Sa ngayon, hindi pa kayo karapat-dapat. Pero huwag kayong panghinaan ng loob, hanggat magsusumikap kayo, balang araw magiging piedra rin kayo. Komento dito ni Qin Yin susubukan kung abutin ang mga yapak ng master at maging tapat niyang piedra. Dugtong ni Ye Qingwu dapat may pwesto ako sa tabi ng master. At sinisigaw nilang master ang may intensyong palaguin ang lahat ng nilalang, kaya simulan natin sa 100 Beast Sect. Para sa master, matapos ang pangyayaring iyon sa kabilang banda dito sa ating bida, at habang nilalagyan niya ng pang-araro ang kabayo ay napabugtong hininga ito na napasabi sa kanyang sarili na siya ang Crown Prince ng Dragon Clan. Bakit daw siya ginaganito kung tretuhin? Naisip niya rin na sisipain niya si Chen Fan, ngunit bago niya iyon magawa ay sa kanyang harapan ay naglabas na ng nakakatakot na aura ang mga alaga ni Chen Fan dahilan na matakot na mapasigaw siya nito. Palusot niya pa pagod lang siya kaya nag-eehersisyo lang. Sinabi ni Chen Fan hindi namin kinukonsinti ang mga tablang kabayo, kaya piliin mo na lang kung gusto mong mag-araro o magtrabaho para sa amin. Matapos ang paglalagay ni Chen Fan sa araro, ay napasabi na lamang ang kabayo may mga dragon na nagpapahangin ng dagat para kumain ng hipon, pero biglang napadpad ako rito, baybayin ko ang aking tahanan, gusto ko nang bumalik sa nanay ko. Subalit bigla na lamang itong natigilan nang may mapansin siya sa kanyang ararong ginagamit dahil bigla na lang gumagaling ang kanyang sugat at nagbalik din daw ang lakas niya at kanyang napagtanto na ang markang nasa araro ay ang makapangyarihan na markang Daoist. Upang ikinagulat ni Chen Fan na kung bakit nagkaganon ang kabayo, at ang kanyang pang pinagtataka ang napakabilis na pagtatatakbo ng kabayo at napatanong na kung dating baka ba ang kabayo na ito. At dahil sa bilis nito ay napapasabi rin siya na kung mahilig ba siya sa arararo. Sayang lang na hindi siya masasakyan. Napasabi rin ang kabayo hindi. Kaya ko yun. Hindi ako payat. May laman ako. Kakain ako. Kailangang tumaba. Kahit na mali ang pakiramdam ko sa pagkain ng damo, mananatili akong dito para araruhin ang bukid. At habang nakatingin sa kanya si Chen Fan ay kanya na lamang nasabi madali siyang alagaan. Dapat pasalamatan ko si Dazuang sa pagbibigay sa akin ng kabayo. Sa pagkain ng kabayo ay nagulat na lang rin ito na namamangha dahil napapasabi ang bango nito daw ay isang spiritual energy.
Dahil mas malakas pa daw ito ng 10 beses kaysa sa mga makukulay na nectar. Ito ang walang kamatayang damo. Dumating si Xiao Bai, lumapit kay Chen Fan at tumahol na agad din naman naunawaan niya ito dahil dumating na naman daw ang mga bisita. Sa pag-alis ni Chen Fan ay kanya pang sinabihan ng kabayo, payat na kabayo, siguraduhing mag-araro ka, at bibigyan kita ng berdeng damo ngayong gabi. Upang magbago ang pakikitungo ng kabayo kay Chen Fan at kanyang sinabi sa kanyang sarili, kailangan kong mag-araro. Ipapakita ko sa master na walang makakatalo sa akin, isang dragon, sa pag-aararo ng mga bukid. Hindi, hayop ako. Ipinapahayag ko, ngayon ay magiging hayop ako na mag-aararo ng mga bukid. Akin na lahat ito, huwag ninyong kunin. Dahil dito ay nang makita siya ni Xiao Niao ay napasabi na lamang siya sa pinaggagawa ng kabayo na kung baliw na ba ito. Matapos ang sandaling iyon na marating ni Chen Fan ang pintuan ay kaagad niyang nakilala ang mga ito. Sa pagsalubong naman ni Chen Fan sa kanila ay nahihiyang sinabi ni Ye Jinghong sa kanya na kung naabala ba nila ito. Kaagad itong sinagot ni Chen Fan na wala siyang ginagawa ngayon kundi ang pag-aararo ng mga bukid, kaya ayos lang. Upang mapaisip ang mag-ama ang ibig sabihin ng master's cultivation ay palaguin ang langit at lahat ng nilalang. Tama ang hula nila, sa isip din nila Ching Pot iyan, napakagaling ng master. Dapat maging piedra sila para sa master at tulungan siyang mag-araro. Napatanong naman si Chen Fan sa kanila na kung bakit ang mga ito dumating at kung may problema ba. Kaagad itong sinagot ni Ye Jinghong at kanyang sinabi, ang arararo na ibinigay mo sa akin kamakailan lang ay kahanga-hanga. Kaya napa-rating ako para magpasalamat. Upang bahagyang namatawa si Chen Fan sa kanya at kanyang sinabi rin, arararo lang yan, walang kailangang pasalamatan. At sa isip niya alam ni Elder Ye at ng anak niya ang kaugalian, napakabait nila. Kung ganun, magiging perpekto ito. Nagsalita naman si Ye Qingwo, kanyang pinaalam kay Chen Fan, nakakita sila ng kuneho, gusto mo ba itong makita? Naikinatuwa rin naman itong makita ni Chen Fan dahil gusto niya daw ang kuneho na ito. Upang namatuwa rin si Ye Jinghong sa kanyang ang isipan, baka alam ng master na ang kuneho na ito ay isang sinaunang banal na hayop mula sa lahi ng Psychic Jade Rabbit, at pinupuri ako. Habang sa isip rin ni Ye Qingwu, napaka-cute ng kuneho, sino ang hindi magugustuhan. Pero kabaliktaran naman ito kay Chen Fan dahil para sa kanya ang kuneho na ito ay siguradong masarap na barbecue. Nagsalita si Chen Fan at kanyang sinabi, nalak kong dalhin ang maliliit na hayop para alagaan, pero binigyan na ninyo ako ng isa. Salamat, Elder Ye. Dagdag niya pa sa kanyang kaisipan, ang balahibo niya ay napakalambot, pwedeng gawing magandang guwantes. Matapos makapasok ay binitiwan ito ni Chen Fan habang ipinahayag din ni Ye Qingwu kay Chen Fan na masunurin itong kuneho, hindi siya tatakbo. Sa napaka-cute ng kuneho na ito, hinimashimas pa ito ni Chen Fan dahil ayon nga sa kanyang sarili, huwag hawakan ang sensitibong bahagi. Ang haplos sa ulo ay napakasarap. Nang maiwan mag-isang ang kuneho na ito ay saka din naman ang paglapit ni Xiao Bai dito ay kanyang sinabi na ninimkat siya ng mabuting pagkain. Dahil dito ay natakot nga ang kuneho kay Xiao Bai na nagsisigaw na uwag daw itong lumapit. Subalit ang kanya pang ikinagulat ay ang iyangat siya ng heavenly tree na labis na ikinapanginig ng katawan ng batang kuneho na papatanong na kung ano ba ito. At ang kanyang pang ikinatakot ay ang pagdating ng iba, sa huli ay nawalan siya ng malay na napatanong sino siya. Nasaan siya? Wala siyang ginawang masama sa mga ito. Samantala sa likuran ng bahay ni Chen Fan sa kusina ay sinabihan sila ni Chen Fan, simula nang dumating kayo, paano kung kumain muna kayo rito? Upang namatuwa ang dalawang babae at kanilang nasabi tutulong daw sila na hugasan ang mga sangkap. Sa pangunguna din ni Ching Pot iyan ay nasabi niya na siya naman ang maghanda ng mga sangkap. Habang sinasabi rin ni Ye Jinghong na siya namang magpapasimula ng apoy. Dahil dito ay napahinto na lamang si Chen Fan sa kanilang pinaggagawa. Sa paglapit ni Ching Pot iyan ay nang makita niya ang nakatusok na kutsilyo sa kanyang harapan na naglalabas ng napakalakas na aura, ay natigilan ito na namamangha dahil ang pattern daw ng dawis na ito isang maalamat na sandata. Subalit mas nagulat pa ito nang ilabas ni Chen Fan ang lighter at ibinigay kay Ye Jinghong dahil pindutin niya lang daw ito at magliliyab na ang apoy. Sinubukan naman ito ni Ye Jinghong at nang magliyab ito ay napapasigaw na lamang ang dalawa dahil ito daw ay ang lihim na samadhi flame na kayang pakuluin ang dagat.
Upang na mapasabi na lang si Chen Fan sa kanyang sarili na pinagmamasdan yung dalawa na kahit na ang mga mandirigma sa Shenwu continent ay naglalakad-lakad, mayroon pa ring walang kupas na mga Diyos sa teknolohiya ng mundo. Sa kabilang banda naman ay sa imbakan ng tubig sa nakikita ng dalawang babae ay hindi nilang maiwasan na mamangha dahil sa lumalabas na spiritual energy nito ay nakanilang pang nasabi. Ang tubig na ito ay 1,000 beses na mas malinis kaysa sa sacred spring water, tubig mula sa langit. Naisip rin nila isang higop ay katumbas ng isang buwang paghihirap. Dahil sa napakalakas ng singaw ng nakikita nilang spiritual energy ay hindi na lamang nila din na mapigilan ang sarap ng pakiramdam. Upang na mapansin sila ni Chen Fan at napaahem. Sa kakot-itan ng dalawa na parang mga bata ay nangangamba sila na kung magagalit kaya si Senior sa kanila. Sa sandaling iyon ay makikita na si Chen Fan na nagluluto, at dahil sa master ng kanyang pagluluto ay lumalabas naman dito ang singaw ng bango at pumapalibot ito sa buong kusina. Dahil dito ay namamangha ang dalawang babae sa napakabango niluluto ni Chen Fan dahil isang kagat lang daw ay sapat na sa buong buhay. Matapos ang sandaling iyon makikita sa buong mesa ang niluto ni Chen Fan at inaanyayahan niya mga ito na tikman nila ang lahat ng kanyang naluto. Upang na mas lalong maglaway ang mga ito na parang bang hindi sila nakakakain ng isang linggo. Pagsabihan pa sana ni Chen Fan ang mga ito na wag nang mahihiya ngunit nang makita niyang ang mga ito ay nagulat na lamang siya nang umiikot na ang mga plato sa mesa dahil sa walang habas itong minukbang ng apat. At ang malala pa ay nag-breakthrough din ang mga ito. Upang namabit-iwan na lamang ni Chen Fan ang kanyang hawak na stick dahil mukhang hindi na raw kailangan na pagsabihan ang mga ito. Sa sarap ng luto ni Chen Fan ay napapa-thumbs up nga dito si Qin Yin sa putaheng kanyang nakain. Sa isipan ni Chen Fan napakasimpleng pamilya, akala ko akalain nilang masarap ang gulay pa. At nakangiting niyang sinabi na kung gusto ba pa ng mga ito ng isa pang putahe. Nakaagad namang sinagot ni Ye Qingwo si Chen Fan at kanyang sinabi hindi na kailangan, hindi namin kayo aabalahin. Ako ang maghuhugas ng pinggan. Dagdag pa ni Qin Yin na nakangiti tutulungan niya ito. Sa isip ni Chen Fan sapat na ang mga pabor para sa mga martial artist, hindi sila basta-basta nagpapasalamat. Matapos ang paghuhugas ng dalawang babae ay sa kanilang pag-alis ay sinabi ni Ye Qingwo kay Chen Fan na hindi na kailangang silang samahan hanggang sa labas. Subalit makikita naman si Ching Pot Ian na nakatingin sa pa rin sa kutsilyo na parang hindi niya ito iiniwan upang tanungin siya ni Ye Jinghong na kung ano daw ang ginagawa nito. Dito ay natawa na lamang nasabi ni Chen Fan sa kanya dahil gusto ni Elder Ching Pot Ian ang kutsilyo ibibigay niya ito. Tulad ng inaasahan ay kaagad itong binunot ni Ching Pot Ian ang kutsilyo at naiiyak niyang ikinapasalamat kay Chen Fan na hindi niya malilimutan ang kabaitan ng senior. Sinabihan naman siya ni Chen Fan na huwag itong magpadala ng sobra. Basta masaya ito, at kasabay na may kinuha sa kanyang damit at kanyang sinabi sa kanyang sarili dahil binigyan nila ako ng kuneho, may maibibigay din ako bilang regalo. At kanyang ibinigay sa dalawang babae ang panyo pasasalamat sa kanila. Tinanggap naman ito ng dalawa sa isip nga dito ni Ye Qingwo narinig ko sa mga mortal na nagbibigay sila ng mga panyo sa mga mahal nila bilang pagpapakita ng pagmamahal. Habang kay Qin Yin naman ibinigay ni Senior Chen ang mga panyo mula sa sarili niyang gamit, ibig sabihin. Pahabol pa ni Ye Qingwo ipinapakita ng master ang kanyang interes. Dapat maging diretso ako. Dugtong ni Qin Yin siguro gusto niya ako. Hanggat may pagkakataon, hindi ako susuko. At kanilang sinabing sabay salamat Senior Chen, kailangan nila talaga ng panyo ang panyo na ito ay maganda, sobrang saya nila. Sa pag-alis nila sa naiiwan na si Chen Fan na nasabi niya sa kanyang sarili tinitingnan ko kung paano tingnan ng dalawang iyon ang mga panyo, kawawa naman. Naging martial artist pero wala pang panyo. Samantala sa kabilang banda habang wala pa ring malay ang cute na rabbit na ito at sa kanyang paggising ay nagtatakbo ito nagsisigaw na kailangan niya raw kaagad na makatakas dito. Dahil sa kanyang pagmamadali na makita din si Chen Fan ay hindi na nito namamalayan ang nakatayong puno sa kanyang harapan dahilan na mabunggo ito. Pahabol niya pa na umiiyak hindi siya pwedeng manatili dito, baka kainin siya ng lalaking ito. Subalit nahawakan ito ni Chen Fan na napapatanong sa kanyang sarili na kung baliw ba itong kuneho. Dagdag pa dito ni Chen Fan na hinarap ang kuneho sa kanya at kanyang sinabi tama lang gutom pa ako, paano kung gumawa ako ng maanghang na stir-fry rabbit kasama ang kanin?
May huling salita ka ba, munting kuneho? Habang sa kalooban ng kuneho ay napapasabi ito na Master, pakiusap pakawalan mo ako'y isang harmless na kuneho lang. Upang na mapasabi din si Chen Fan na kung humihingi ba raw ito ng awa. At upang hindi lamang na makain ng kuneho ay pumulupot ito sa braso ni Chen Fan ngunit ang malala pa dito na kanyang ikinagulat ay nagpapakyut ito sa kanya na hindi naman na maiwasan ni Chen Fan na makutan sa batang kuneho. Dahil dito ay napagpasyahan niyang hindi na lamang kainin ito at dinala sa silid upang gamutin ang ulo nito. Paalala pa ni Chen Fan sa batang kuneho sa susunod na subukan mong mawalan ng pag-asa sa buhay, hindi na kita tutulungan. Sa isip ng kuneho ay napapasabi siya sa kanyang sarili gumaling ang kanyang mga sugat. Ang galing ng master ko. At nang matapos ang pagbibinde sa kanyang ulo ay saka naman ang pag-alis ni Chen Fan dahil dapat niya nang tingnan kung kumusta ang payat na kabayo. At habang pinagmamasdan ng cute na kuneho si Chen Fan ay nasabi niya sa kanyang sarili, inay, binasbasan ba ako ng iyong heavenly spirit na makilala si master? Kasunod nito ay makikita ang pagbabago ng kanyang katawan na nag-aanyong batang cute na babae. Sa labas nito nang makita ni Chen Fan ang nagawa ng kabayo ay hindi na lamang siya makapaniwala dahil may higit sa 100 ektarya ang naaararo nito. Sa isip pa ng kabayo kailangan kong patunayan sa master na hindi lang ako marunong mag-araro ng bukid, kundi magagamit ko rin ang aking taba bilang saklay. Dahil dito ay ipinapangamba ito ni Chen Fan sa kabusugan ng kabayo kaya naman inutusan niya agad si Xiaobai na kunin nito ang medisina. Matapos iyon sa pagbalik ni Xiaobai ay makikita na hawak na ito ni Chen Fan habang ibinubuhos ito ni Chen Fan ay kanyang sinabi siya mismo ang gumawa ng pampalinis na ito, garantisadong malilinis ang katawan ng kabayo. Sa isip naman dito ni Xiaobai na pinagmamasdan ng kabayo, ikaw ay isang hayop na responsable sa pag-aararo ng bukid para sa master, pero gusto mo ring maging saklay. Naghahanap ka ng gulo. Kasunod nito ay bigla na lamang itong tumayo at nagkalat at ibinuhos ang dumi nito. At napapatanong siya na kung bakit hindi ako pwede maging saklay ng master. Sa kanyang harapan ay sinabihan siya ni Xiaobai yung lumalampas sa hangganan nila ay naghihintay ng kutsilyo ng tagaluto sa susunod na pagkakataon, sa hinaharap dapat palaging alalahanin kung sino ka. Upang na mapatanong ang kabayo sa kanya na ano daw ang status nito. Kaagad naman itong sinagot ni Xiaobai na siyempre, siya ay aso ng master. Dahilan na mapasabi ang kabayo na nung ganoon, siya naman ay magiging hayop na pabigat ni master. Kinabukasan sa Cloud Sword Sect habang namamangha pa din sina Ye Qingwu Qingyin sa kutsilyo na ibinigay ni Chen Fan kay Qing Pot Ian. Ay napatanong ito kay Ye Jinghong, binigyan ako ng eksperto ng kutsilyo sa kusina, karapat-dapat na rin ako. Ayon kay Ye Jinghong dahil ang eksperto ay nais magpalago ng lupa, lahat ng tumutubo sa lupa ay natural na magiging mga gulay sa bukid. Binigyan kanya ng kutsilyo sa kusina, kaya ang ibig sabihin, inaasahan niyang maging pioneer ka sa paggupit ng lahat. Napatanong naman si Ye Qingwu sa kanyang ama na kung ano kaya ibig sabihin ng eksperto sa pagbibigay sa kanya ng panyo. Sinagot ito ng kanyang ama at kanyang sinabi ang panyo ay may berdang paglubog ng araw, na simbolo ng Daoist Woyan. Ang eksperto ay nais tayong hanapin ang lugar kung saan namatay si Daoist Woyan at makuha ang kayamanang iniwan niya. Upang mapatanong uli si Ye Qingwu na kung anong klase ng nilalang ang eksperto na tinitingala ang kayamanang iniwan ni Daoist Woyan. Dahilan na mapasigaw ang kanyang ama na tinawag itong hangal. Siyempre, hindi gusto ng eksperto ang kayamanan ni Daoist Woyan, ngunit ito ay isang pagsubok para sa inyo. Kung hindi ninyo ito magagawa, hindi ibig sabihin ay hindi kayo karapat-dapat maging piedra ng eksperto. Upang na mapagtanto ito ni Ye Qingwu at kumpiyansa niyang sinabi para maging piedra ng eksperto, tiyak na hahanapin ko ang lugar kung saan namatay si Daoist Woyan at kukunin ang kayamanan. Dahilan din na purihin siya ng kanyang ama na mabuti. Habang naisip rin ni Qingyin kahit hindi niya pa alam ang layunin ng panyo na ibinigay sa kanya ng eksperto para tumugtog ng musika. Pwede bang, perpektong pagkakaisa ng kasal? Ngunit nabulabog na lamang ang kanyang mga iniisip nang may dumating sa pintuan at may inulat kay Ye Jinghong. Darating ang ikatlong prinsesa sa Yuhua Island sa loob ng 3 araw, at inaanyayahan daw itong makipagkita sa kanya.
At dahil malakas na ang loob ng mga ito sapagkat may mga hawak silang immortal na sandata ay walang alinlangan itong tinanggihan ni Ye Jinghong at kanyang ipinaabot sa kanila na wala siyang oras na makipagkita. Dahilan mangamba si Xinyin dahil ayon sa kanya napakalakas ng ikatlong prinsesa, hindi ba't di angkop na tanggihan siya. Sinang-ayunan naman ito ni Ye Qingwo at ayon din sa kanya siya ang lehitimong anak ng Empress, at labis siyang kinikilala ng emperador, kailangan nating bigyan siya ng respeto. Upang pag-alitan sila ni Ye Jinghong na walang kwenta at kanyang inilabas ang kanyang hawak na immortal na sandata at kanyang sinabi na ngayon, Piedro na tayo ng eksperto, at kumakatawan tayo sa mukha ng eksperto sa labas. Hindi mahalaga kung prinsesa lang siya, kahit pa emperor yan, hindi siya karapat-dapat makipagkita sa atin, kung may reklamo. Pagmamayabang pa ni Ye Jinghong na tanungin daw muna ang kanyang arararo. Dugtong din ni Ching Pot iyan at tanungin din daw ang kanyang kutsilyo sa kusina. Upang na mapasabi na lamang ang dalawang babae na mga matandang ito. Samantala sa kabilang banda sa likurang bakuran ni Chen Fan at bigla na lamang itong napahinto sa kanyang paglalakad nang may mapansin at nang kanya itong tiningnan ay makikita ang batang rabbit na walang malay. Matapos iyon dinala ni Chen Fan ang batang babae sa loob upang gamutin ulit ito. Habang naiisip ni Chen Fan ang pangyayari sa batang babae na kung bakit ito napakaraming sugat. Dahil doon at sa bihasan ni Chen Fan ay makikita din naman kaagad ang paggaling ng mga sugat ng bata. Habang nakatingin ito kay Chen Fan ay naalala niya ang sinabi ni Xiao Bai sa kanya na nagkunwari ang master na isang mortal para maramdaman ang saya at lungkot ng mga mortal. Magkunwari daw itong batang babae na inaabuso upang madama ng master ang awa nito. Sa ganun, mas magiging masaya siya na tanggapin ka. Naisip niya rin paano hindi makita ng master na ako ay nagpapanggap lamang, ginagamit niya ako para linangin ang kanyang Dao Mind. Kahit na naabot na ng aking pag-arte ang rurok, hindi ko pa rin mapawi ang lungkot ng master. Sobra pa akong bata. Pagkatapos naman ni Chen Fan na gamutin ang batang babae ay nakaramdam siya ng kalungkutan dahil ayon sa kanya matagal na rin mula noong huling umiyak siya ng ganito. Nakikita niya ang batang ito na naaalala niya ang kapatid niyang babae sa mundo. Nagtataka siya na kung kumusta na siya. Sa pag-alis ni Chen ay saka naman din ang pagbangon ng bata kaya't nang marinig niya ang mga sinabi ni Chen Fan ay napatanong siya sa kanyang sarili na may kapatid ba ang master sa mundo na papatanong rin siya na kung saan ba ang mundo. Habang sa labas nito ay napalingon si Chen sa kanyang likod nang magsalita ang bata salamat dahil iniligtas siya. Tinanong naman siya ni Chen Fan na kung may masakit pa sa kanya. Kaagad naman itong tinugunan ng bata na wala. Kasabay na itinanong ni Chen Fan ang kanyang pangalan at kung paano daw ito napunta dito. Ayon sa bata ang pangalan niya ay Xiao Qi. Dinukot siya at ibinente sa Qingshi Town ng mga tao at tumakbo siya sa gabi nang hindi nila napansin. Dagdag niya pa tumakbo siya hanggang makita niya ang isang bahay sa bundok at tumakbo papunta roon. Pagkatapos ay nawalan ako ng malay. Tinanong siya ulit ni Chen na kung paano naman daw ang pamilya nito. Sagot ni Xiao Qi patay na ang kanyang mga magulang at hindi man lang niya ang mga ito nakilala. Kaya't napaisip si Chen Fan na nag-iisa rin pala ang batang ito sa mundong ito. Nagsalita si Chen Fan at kanyang sinabi kay Xiao Qi na kung wala kang ibang mapupuntahan na mag-aalaga sa iyo, pwede kang manatili dito bilang kapatid ko, okay? Dahil sa ito naman talaga ang plano ni Xiao Qi gayong narinig niya ang sinabi ni Chen Fan na may kapatid siya sa Earth ay ikinatuwa niya ito na matagumpay ang kanyang pagsisinugaling. Kasabay ng pagyakap niya kay Chen Fan at tinawag na kanyang kapatid. At dahil sa walang maayos na damit si Xiao Qi ay kanyang sinabihan ito na manatili muna rito, kukuha siya ng tela para gawing bagong damit. Matapos iyon ay sinisimulan na ni Chen Fan ang pagtatahi ng damit at dahil sa master niya na rin ito ay kumakalat nga dito ang spiritual energy sa paligid. Dahilan na mamangha ang batang ito. Matapos iyon ay dala na ni Chen Fan ang kanyang nagawang damit at inutusan si Xiao Qi na suotin niya na ito. Na mas lalo namang ikinamangha ng batang ito at napasabi sa kanyang isipan na master, kahit nagpapanggap ito, salamat. Sa paglikha ng pinakamakapangyarihang mahalagang damit sa buong mundo. At hindi naman pa ito pinatagal ni Xiao Qi at kaagad niya nang isinuot ito. Pahabol niya hindi niya pa nakita ang mga sapatos na ito dati, sabi ng master ang tawag nito ay sneaker. Isuot mo lang sa paa, at palagi itong may aura sa katawan ko, hindi ko na kailangang magtipid mag-cultivate.
Tinanong naman siya ni Chen Fan na kung nagustuhan niya ba ito. Nakaagad namang tinugunan ni Xiao Qi na oo, at kanyang sinabi kay Chen Fan na ito ang unang tao bukod sa nanay ko na gumawa ng damit para sa akin, salamat kuya. Sa isip-isip ni Chen habang pinagmamasdan si Xiao Qi, tiyak na pinahirapan si Xiao Qi noong dinukot siya, kahit bagong damit ay kaya na niyang pahalagahan ito ng ganito. Kailangan kong maging mabait pa sa kanya sa hinaharap. Samantala sa likurang bahay ni Chen Fan makikita itong sina Xiao Bai at kanyang sinabihan ng kabayo gusto ng mga hayop sa sakahan maging saklay, pero hindi nila alam kung ano ang lugar nila. Hindi naman ito gaanong naintindihan ng kabayo upang mapatanong siya kay Xiao Bai ipaliwanag daw sa kanya ang ibig nitong sabihin. Sinabihan ni Xiao Bai makinig ka ng mabuti. Ako ay alagang aso, ang Golden Crow ay isang nakakatuwang ibon, si Zhang Tianqing ay isang puno. Ang dragon vines ay mga duyan, at ang ancient demonic ant ay isa lamang peste. Nalabis namang ikinagalit ng ancient demonic ant dahil hindi daw siya peste. Matutulungan niya ang master magpalago ng. Subalit hindi na siya pinatapos ni Xiao Bai at kanyang sinabi isa kang langgam, paano mo matutulungan mag-araro ng lupa ang master? May bigla namang kaagad na isip ang ancient demonic ant at kanyang sinabi ang dumi ng dragon ang pinakamagandang abono. Kapag ikinalat ko ito, sigurado tataas ang antas ng lupang ito. Sa isip ni Xiao Bai na pinagmamasdan siya nagkunwari ang master na isang mortal at ang pinakamahalaga ay ang lupa. Hindi ko papayagang ang ancient demonic ant ang mag-angkin ng kredito. Sinabihan naman siya ng ancient demonic ant walang martial ethics ito, kinukuha daw nito ang kanyang karapatang kredito. Sagot dito ni Xiao Bai tumahimik daw ito. Tingnan nila kung sino ang mas mabilis. Upang hindi na lamang makapaniwala ang kabayong ito. Sa taas nito ay sinabihan ni Xiao Niao ang kabayo kailangan mo lang kumain at damumi, huwag mag-alala sa iba pa. Dahilan na mapasigaw na lamang ang kabayo dahil ang mga dumi na ikinakalat nila ay ibinagsak sa kanyang likod. At hindi pa sila dito na kontento ay walang awa pa nila itong binubugbog, nasaka din naman ang pagdating ni Chen Fan kaya't nang makita niya ang pinagagawa nila Xiao Bai sa kabayo ay sinigawan niya ang mga ito na tumigil na. Nakilala naman din ito ni Xiao Qi ang kabayo na isa daw dragon kaya't nasabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya nang maging sanay sa ganitong mga bagay sa bahay ng master. At nang makita naman nila Xiao Bai si Chen Fan ay kaagad ang mga itong lumapit gayong paman ay ang sumalubong sa kanila ay isang sipa ni Chen Fan. Napalingon naman ang kabayo kay Xiao Bai at nakikilala niya rin ito na isang kuneho na kumakain ng kanyang damo. Ayon kay Xiao Qi kumakain siya ng masarap na pagkain na niluto mismo ng master. Tinanong ni Chen Fan si Xiao Bai na kung ideya ba daw nito ang paggamit ng dumi ng kabayo bilang abono. Sinabi ng ancient demonic, ant ikaw pala ang umihi. Naisip ko ang ideya na ikalat ang dumi, ako ang may malaking kontribusyon. Subalit bigla na lamang nagulat si Chen Fan nang makita niya ang ancient demonic ant kaya't naghahanda itong apakan na labis namang ikinatakot ng ancient demonic ant na napapasabi na tapos na siya. Dahil dito ay natakot si Xiao Qi at kanyang naiisip na ang mga kuneho ay cute. Kaya't naiisip niya si Chen Fan na kung paano siya gawing pagkain nito. Dahilan na mapasigaw siya at maiyak na dahilan din na mapahinto si Chen Fan sa pag-apak sa ancient demonic ant. At dali-dali din namang tumakbo ang ancient demonic ant habang nagpapasalamat kay Xiao Qi sa pagliligtas ng buhay niya. Nilapitan ni Chen Fan si Xiao Qi at tinanong na kung anong nangyari sa kanya. Sa isip ni Xiao Qi hindi niyang pwedeng sabihin na natatakot siya. At kanyang sinabi mukhang nawawala ang langgam na ito. Kawawang bagay, tiyak hinahanap din siya ng mga magulang niya. Sa isip din ni Chen Fan habang pinagmamasdan si Xiao Qi siguro namimiss niya ang kanyang pamilya. Mukhang kailangang tulungan ko siyang hulihin ang mga trafficker at parusahan sila ng mabuti. At kanyang sinabihan ito na huwag na daw itong umiyak, simula ngayon, ito ang iyong tahanan, at ako ang iyong pamilya. Kasabay ng kanyang pagyakap kay Chen Fan at pinapakita niya talagang natatakot siya. Ilang araw ang lumipas tulad ng inaasahan ay ipinaalam niya kay Chen Fan na natatakot siya sa aso. Kasunod nito ay itinuro niya si Xiao Niao at kanyang sinabi ang maliit na balahibo ay talagang maganda, masaya sigurong gawing shuttlecock. Dahil dito ay wala na lamang magawa sila Xiao Bai dahil pinapaboran ni Chen Fan si Xiao Qi. At kanyang pang naisip na kayo ay mga alagang hayop lang, hindi tulad ko na maaaring maging kapatid ng master.
Dahilan na magalit si Xiaobai sa kanya at napapasabi sa kanyang sarili hindi ko dapat itinuro sa kanya magpanggap para mapansin siya ng master sa simula, pero ngayon siya ay isang sakuna. Dahil dito sa galit ng kanyang mga kasama ay naglabas ito ng nakakatakot na aura sa kanyang likod at binugbog ng binugbog dahil ito pala raw ang may kagagawan at nagturo sa batang iyon. Samantala sa kabilang banda sa Cloud Sword Sect, ipinaalam ng elder kay Ye Jinghong ang ikatlong prinsesa ay dumating sa Yuhua Island, nang makita niyang hindi namin siya sinalubong, galit na siya at dumiretso sa Cloud Sword Sect. At nais din daw itong makita ng ikalimang prinsipe ng Juao Kingdom. Naitanong naman din ni Ye Jinghong sa elder na kung bakit ito nandito. Dahil ayon kay Ye Jinghong ang Yuhua Island ay nasa hangganan ng Chiling Kingdom at Juao Kingdom. Madalas may alitan ang dalawang kaharian. Hindi niya ba iniisip na sakupin ang Yuhua Island, di ba? Subalit bigla na lamang siyang napahinto nang may isang napakalakas na pagsabog sa kanyang likod. At ito nga ang ikalimang prinsipe na si Liang Kang. Nagsalita ito at kanyang sinabi napakaabang ng Patriarka Ye, paano daw nagawang hindi salubungin ang gaya niyang prinsipe. Pinaslang ninyo ang mga tao ng Juao Kingdom, panahon na para magbigay ng paliwanag. Ngunit sinagot lamang siya ni Ye Jinghong na kung kayo ba ang nasa likod ng 100 Beast Sect. Kaagad namang sinagot ito ni Liang Kang at kanyang sinabi ang 100 Beast Sect ay isang kapangyarihang pinalago ng Juao Kingdom sa maraming taon. Ngayon na winasak ito ng Cloud Sword Sect, kailangang magbayad kayo ng presyo. At inutusan niya ang kanyang kasama na si Xinghai na ito na raw ang bahala sa kanila. Kasabay ng pagpapalabas ng kanyang napakalakas na aura upang mapasabi si Ye Jinghong. Tulad ng inaasahan mula sa isa sa nangungunang 10 eksperto ng Juao Kingdom, ang bantog na malik ng evil demon ng Donghai. Si Archipelago Chi Xinghai. Subalit napahinto na lamang siya nang dumaan ng napakabilis ang kutsilyo ni Ching Pot Ian sa kanyang mukha. Sa bilis ni Ching Pot Ian ay kaagad niyang sinundan ito ng isang napakalakas na sipa dahilan na tumabingi ang mukha ni Xinghai. Habang sa labas ng Cloud Sword Sect dumating din ang ikatlong prinsesa na si Zhao Lingji. Ngunit ang pinagtataka niya raw na kung hindi pa siya sinasalubong ni Ye Jinghong. Upang na mapasabi ang kanyang kasama na si Yin Zhu mukhang totoo ang pag-aalsa sa Cloud Sword Sect. At binanggit niya rin kay Zhao Ling na pahintulutan daw siya nitong umakyat sa bundok at linisin ang Chiling Kingdom Sect. Subalit natigilan na napahinto naman si Zhao Lingji nang may dumaan sa kanila ng napakabilis mula sa taas nito. At ito lang naman ang katawan ni Xinghai na ang evil demon na walang kahirap-hirap na nilalampaso ni Ching Pot Ian. Upang mapaisip ang dalawang babae dahil daw ang pinagsamang karakter ng Dao, mabilis na paghinga, at taglay ang karunungan. Ngunit ang kanila pang ikinakagulat nang makita ang kutsilyo ni Ching Pot Ian dahil ito daw ay isang spirit weapon. Sinundan naman kaagad ito ng dalawa at maangas itong bumagsak sa kanilang harapan na dala-dala ang kanilang sariling immortal grade weapon. At sa kanilang harapan ay kaagad din naman nila nakikilala ang ikatlong prinsesa na si Zhao Lingji. Sa hawak na mga sandata ni Ye Jinghong ay napabugtong hininga si Zhao Lingji na kung ano naman daw klaseng sandata ang hawak ng mga ito. Ngunit sinabihan lamang siya ni Ye Jinghong na kung dumarating kayo para sa kayamanan ni Dawist Wuyan, baka mabaigaw kayo. Dahilan na mapatanong si Zhao Ling na kung ano daw ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Ye Jinghong sa kanya at kanyang sinabi hindi namin nakuha ang kayamanan ni Dawist Wuyan, ngunit sumapi kami sa isang master para maging mga disipulo niya. Ang sandatang ito ay regalo din mula sa master. Upang namamangha si Zhao Ling sa sandata ng dalawa kaya't lumapit ito kay Ye Jinghong at nakiusap na kung maari ipakilala raw siya nito.